Hello guys, let's do another love reading. So hindi to para sa lahat, okay? This is for the collectors. So takes what resonates and leave the rest. Pwede tong vice versa. Put yourself in a situation kung saan man kayo naka-resonate. Let's start. If hindi kayo naka-resonate at all, then hindi to para sa inyo, okay? Okay. So, I can see here na, alam mo yung may feeling siya na parang he wanted to walk away calmly na sa relationship niya. Is it either nararamdaman niya sa'yo na dahan-dahan ka ng umiiwas or dahan-dahan ka ng lumalayo? Yeah, I think yun. Yun. Yun kasi nasa unang isip, yun talaga yung unang inisip ko tapos baka hindi. But yun, sinabi ko pa rin talaga kung ano yung unang naiisip ko. So yun yung nararamdaman niya talaga para sa'yo. Parang disappointed ka, na parang galit ka, na dahan-dahan ka ng umaalis sa relationship ninyo, na parang ayaw mo muna siyang kausapin, na parang gusto mong mapag-isa, mga gano'ng mga bagay. So, parang feeling niya talaga about you na parang mas better ka off without this person, without him or her. So, naramdaman niya yon sa'yo. So, I think this person, bakit gano'n yung nararamdaman mo para sa kanya dahil sa nakikita mo din yung truth, eh, nakikita mo yung may clarity sa'yo about sa mga nangyayari. Kasi na parang para sa'yo, parang bakit hindi siya magko-commit sa'kin if, mahal niya talaga ako, parang yun yung sa'yo, sa part mo. Dahil I think alam mo din na baka may binalikan na siya, baka nag-e-effort siya na balikan yung una, yung past niya. I think naramdaman mo din yun, eh, na nag-uusap sila ulit or baka nalaman mo na nag-uusap sila ulit na feeling mo nagkabalikan na sila kaya hindi siya nagko-commit sa'yo, parang gano'ng mga bagay. So, nawawalan ka na din ng gana and ramdam niya din yung pagkawalan ng gana mo. So, I can see here then na I think your person is afraid of like, yung mabigat na problema. So, parang siguro natatakot siya na harapin yung katotohanan, natatakot siya na harapin yung, mga possibilities. Siguro nasa point siya na natatakot siyang sabihin sa may piece sa past niya na, "Andiyan ka na, dito na ako, I'm sorry iwan ko na kayo." Nakapag-decide parang wala siyang, ayaw niya ng mabigat na problema. Parang wala siyang guts or wala siyang lakas sa loob na, ipaglaban yung nararamdaman niya para sa'yo kung meron man. So, alam mo yung person na 'to, I don't think so na meron siyang takot na mawala ka. Mas may takot pa siya yung may masabi yung ibang tao sa sitwasyon na meron kayo. Parang
mas concerned pa siya sa sinasabi sa mga judgment ng mga ibang tao, mas ayaw niya yun, eh. Kaya nga ayaw niya ng mabigat na problema. So, parang mas pipiliin niya yung tahimik lang, aalis na lang, iiwas na lang, kaysa sa ipaglaban, ipagsigawan niya sa mundo na ikaw na yung pipiliin niya, ikaw na yung mahal niya. Siguro may ano 'to siya, may past 'to siya na like past marriage ba or ka-live-in ba na una sa'yo and dumating ka sa buhay niya and hindi pa sila gano'n ka sobrang like tapos. And, on your part, you wanted to be committed na, eh, sa kanya hindi niya pa alam kung anong gagawin niya, hindi niya pa alam kung anong gagawin dahil ayaw niyang ma-judge siguro siya ng family niya, family nung person na yun, or ng mga kakilala nila. So, mas takot siya sa judgment kaysa sa mawala ka, parang gano'n. So, um, I think kasi naano pa rin siya, eh, parang feeling ko naiipit siya sa sitwasyon. So, it doesn't mean that he or she wanted to let you go, pero naiipit pa din talaga siya sa inyong dalawa. So, feeling ko, nagta-try pa din siya ng best niya na to communicate with you or to be there every time or hindi na siguro like rare na lang or baka on and off kayo nito. Kaya napapansin niya din yung pagbabago sa'yo, napapansin niya na parang nawawalan ka na ng gana, lagi ka nang nagagalit or anything like that, lagi kang tahimik or minsan di ka namamansin. Nararamdaman niya na yun kasi siya din mismo parang pinaparamdam niya din sa'yo yung parang hindi na mahalaga yung pagsasama ninyo. Kasi siya naiipit siya talaga sa sitwasyon. See? Alam niya naman kasi na naging unfair talaga siya sa'yo. 'Cause honestly, this person is very like parang na-appreciate ka talaga niya. Na-appreciate niya yung pag-care mo sa kanya, pagmamahal mo sa kanya. Sobrang na-appreciate niya and even he wanted sometimes to nag-iisip siya na he wanted to move forward then towards with you to offer you second chance, new beginning or something like that. But then, ang problema kasi dito, if you were going to take that leap of faith, um, parang as a point na 'pag malaman nung isa may possibility of judgment, may masasabi, may yung pamilya, yung, um, mga tao na kakilala ninyo nung isang I mean kakilala niya nung isang karelasyon niya or asawa niya ba yun, so anong sasabihin nila if ikaw yung pipiliin niya, even if he or she wanted to, naiipit siya ngayon, anong gagawin ko? Kasi gusto ka man niya, kaya lang hindi niya nagagawa yung piliin ka because of wala siyang lakas sa loob na ipaglaban 'to. Ayaw niya kasing mapahiya, ayaw niyang may masabi yung ibang tao, matsismisan ba siya dahil kung ito yung mangyayari para sa kanya ang bigat na ng problemang ito, ay sorry, ang bigat na ng problemang ito. Um, I think gusto niya din naman kasi, eh, gusto niya naman din talaga na magkaroon kayo ng successful, relationship in the future. Kasi nakita naman talaga niya sa'yo yung worth mo. Okay ka maging partner in the future, something like that. Yun nga lang talaga yung problema niya na parang meron siyang someone, I think either asawa 'to, kinakasama 'to. Kasi, um, at saka kilala yung pagsasama nila ng family could be especially bago ka niya nakilala. So, sobrang gusto niyang sumuporta sa gusto mong mangyari na mag-commit kayong dalawa. Kaya lang to the point na, if you were going to take that leap of faith,
at malalaman nung kailangan kasi talaga niyang pumili kung yun man yung ikaw man yung gusto man niyang makasama kayong dalawa, kailangan niyang pumili talaga at kailangan iwan niya yung isa para mag-commit siya sa isa, 'di ba? So, wala pa siyang total decision kung sino talaga yung pipiliin niya. Siguro bakit gano'n, dahil siguro meron silang anak nung isa. Hindi niya maiwan-iwan yung responsibility niya. So, at ayaw niya masaktan yung mga anak niya, mga anong mararamdaman, anong iisipin ng mga anak niya, baka ma-judge siya ng anak niya, kung sakali man, kasi feeling ko may responsibility talaga 'to dun, eh. So, hindi siya makagawa even if he wanted to, hindi niya magawa-gawa 'to. Hindi niya magagawang-gawang commit. But then, yes, meron talaga siyang feeling about wanting marriage in the future with you or wanting na to have a successful relationship with you in the future. Kasi nakikita niya naman talaga yun eh. Sometimes nai-imagine niya na parang na-view niya ba na pwede kayong magkaintindihan talaga even if magsama na kayo, ganyan. Nakikita niya talaga na pwede kayong magkaintindihan. Nakita niya yung compatibility ng relasyon ninyong dalawa. So, feeling ko dito 'no, for you to be able to draw this person closer to you, I think 'wag mong hayaan na magkakaroon ka palagi ng hallucinations, like pag-o-overthink, yung parang na-stress ka lagi and yung mga overthinks mo, mga hallucinations mo is binibitaw mo sa kanya or or parang yung mga stress na nangyayari sa'yo about sa connection na meron kayo is laging napupunta sa kanya yung blame. Though, could be, pero, 'wag palaging gano'n. Kasi, 'pag gano'n yung mangyayari kasi lalong lalayo at lalayo siya sa, sa relationship ninyo. So, for you to be able to draw this person closer to you is to be like parang practical. Talk to this person, understand the situation, and kung ano man yung magiging decision, respect the decision. Because there is a possibility, once you respect the decision of this person, that you gave this person freedom because you love him or her, may possibility mare-realize niya pa yun eh. Si ganito, sobrang naintindihan niya ako, sobrang wala akong masabi sa kanya. May tendency mami-miss ka niya in the future. Pero depende talaga yun. Kung itong person na to is really married, like, um, legally married, wala ka talagang magagawa. We cannot do something na agawin mo siya. Tulad ngayon na, lalo na magkaayos sila. Pero if this is just a girlfriend, and, malabo naman na sila, I don't think so, eh, kasi dito kasi hindi sila malabo, eh. I think nagkakaayos sila, bumabalik siya, nag-e-effort siya back to you, and there is really possibility of responsibility dito sa part nila. So, parang as a point din na acceptance talaga. Acceptance na lang talaga ang puwedeng gawin natin, and parang 'wag na lang din talaga i-blame lahat. But then, might be to accept that there is really a reason kung bakit nangyari 'to, bakit pumasok kayo sa sitwasyon na ganito. Baka maybe you need to learn some lessons na din and just stop overthinking, just let go. So, kasi itong person na 'to hindi talaga siya magko-commit sa'yo, kasi kahit anong gawin mo. This person will still going to lie to you, to cheat on you, that because there's a possibility kung magko-continue pa din kayong dalawa. Kung di ka gagawa ng paraan na to walk away from this connection, eh, hindi naman niya iiwan yun. Kasi nga, you know what I mean, I have explained that. And ang mangyayari is, lolokohin ka lang niya.
magiging dalawa kayo sa buhay ng person na 'to and the lie will continue pa rin, right? So, nakikita ko kasi yung outcome dito, hindi pa rin kayo magkakaintindihan. Parang dahan-dahan kayong mawawasak ng person na 'to and, if hindi ka pa gagawa ng paraan for you to choose yourself first, might be talk to this person and respect the decision and walk away, move forward. It's not that easy pero, yun yung kailangan gawin talaga dito, eh. Kasi kung hindi yun, kumbaga pipilitin mo pa yung sitwasyon na ako nga ako, ikaw ikaw. There's a possibility na makakaramdam ka dito na parang it's so unfair, you know? And dahan-dahan kayong mawawasak until sa mawasak talaga kayo ng person na 'to. So, kasi nakikita ko hindi niya bibitawan yung isa, eh. So, will this person commit? No, he won't. So, yun, my advice is, yun, talk to this person, huwag ka masyadong mag-isip ng ano-ano man, kundi just ask some clarity. And then whatever the decision, respect the decision and walk away. So that is my reading for you. Thank you and God